Naramdaman din sa Cebu City ang lindol na yumanig sa Davao Region kaninang umaga na umabot sa intensity 4. Hindi naman bababa sa 40 mga mag-aaral ang binigyan ng medical assistance matapos na makaranas ng pagkahilo at hirap sa paghinga. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Habang sakay sa wheelchair, agad binigyan ng karampatang first aid ng mga miyembro ng Mandaue City DRRMO ang halos 40 mga mag-aaral ng Mandaue City Comprehensive National High School main campus. Matapos makaramdam ng pagkahilo, hirap sa paghinga at hyperventilation, agad dinala sa malapit na ospital ang mga estudyante. Samantala, sa isang hotel sa Cebu City, kita ang bahagyang paggalaw ng chandelier at pagyanig ng gusali. Kaya naman, agad nagsilabasan sa gusali ang mga naka-check-in na guest at mga tao sa loob. Sinakay pa sa wheelchair ang ilang senior citizen para mabilis makalayo sa gusali. Nag-set up agad ng medical station ng hotel management at namigay rin ng payong, tubig at pagkain sa mga lumabas na guest. Sa katabing mall, pinalabas din ng mga empleyado nang masuri na ang gusali, agad pinabalik sa loob ang mga bisita at itinuloy ang mga events gaya ng general membership meeting ng mga may-ari ng mga barko sa bansa. Yes, praise God, we're so thankful, that we were able to proceed with this big meeting, especially that we have so many guests from Manila, from all over actually. This is a national Ship Owners Association. Dumalo din sa pagpupulong ang mga kinatawan ng Maritime Industry Authority Region 7, Philippine Coast Guard Region 7 at Cebu Port Authority, kung saan tinalakay ang problema sa mga pantalan ng Hagnaya at Pulang Bato sa norteng Cebu matapos ang 6.9 magnitude na lindol noong September 30. Grabe talaga, nag-collapse yung extension doon sa talagang walang magagamit except sa isang shallow drop na ramp area ang pwedeng gagamitin. Now, also Tabogon Port is also heavily damaged. So ngayon, meron na kaming marching order from the UTR na secretary na talagang tulungan at saka aayusin. Actually, nakikita na yon na it takes 360 days ang repair at saka 3 months yung preparations for the procurement. Sa nangyaring lindol kanina at sa posibilidad ng patuloy na mga aftershocks sa norteng bahagi ng Cebu, ay ayon sa Cebu Port Authority, posibleng lumala pa yung mga sira dun sa mga pantalan sa norteng bahagi ng Cebu. Ngunit pagtitiyak nila ay magsasagawa pa rin sila ng mga assessment upang tiyakin na ligtas pa rin gamitin itong mga operational na pantalan. Napagkasunduan din ng mga miyembro ng Philippine Coastwise Shipping Association na magbibigay sila ng libreng serbisyo para sa mga nais magpadala ng relief goods sa mga apektadong kababayan sa Northern Cebu. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.